Matapos ang pag-reveal sa mga nakakakilabot na resulta ng paglalayag ng mga tao sa Dark Continent pati na ang pagpapakilala sa limang banta at ang kaunting revelasyon sa katotohanan tungkol kay Beyond Netero na ibinunyag mismo ng kanyang ama na si Isaac Netero gamit ang iniwan nitong DVD, ay ngayon ay i-review na natin ang Chapter 342 ng Hunter x Hunter o ang Episode 3 ng ating Dark Continent Review. At sa wakas mga kaibigan ay malalaman na natin ang kasunod ng mga nangyari matapos nung tinurnover na ni Beyond ang kanyang sarili sa mga Zodiac. At makikita rin natin dito ang matinding pagkaharap ng mga former Zodiacs na magbibigay na naman sa atin ng isa na namang matinding revelasyon. Ang pamagat ng chapter natin ngayon ay challenge. At nagsimula ang chapter sa isang eksena na kung saan ay makikita ang isang nakasaradong napaka-secured na selda. Na sa loob nito ay pinusasan na ang isang kamay ni Beyond Netero na ngayon nakaupo habang si Cheadle naman ay nandito rin sa loob kasama si Beyond. At ang ibang Zodiac ay nakatingin lamang dito sa labas. Kung kaya't dito na nagsalita si Beyond na wikang ngayon ay pwede na raw nilang gawin ang kahit na anong gusto nilang gawin dito sa kanya. Pero hula daw niya na pakakawalan pa rin daw siya at ang mga Zodiacs ay pupunta daw sa Dark Continent kasama siya. Pangiting sabi ni Beyond. Isang statement na ikinagulat naman at ipinagtataka ng mga Zodiacs, in which ay sinagot naman siya ni Cheadle na wikang imposible daw na mangyari yan kasi makukulong daw si Beyond sa matagal-tagal na panahon dahil sa kaguluhang sinimulan daw nito sa pag-uudyok sa mga tao sa pagpunta sa Dark Continent. Kaya masabi niyang napaka-delusional naman daw nitong si Beyond. Nasagot naman ni Beyond na well, tama naman daw ang mga salitang yan ni Cheadle. Subalit ang totoong mundo o ang realidad ay hindi raw ganyan. Kaya ngayon ay may oras pa raw sila na pakinggan ang kanyang mga sasabihin bago nila ito i-report sa V5. Dahil sa sinabi niya ni Beyond ay tinignan naman ni Cheadle si Miss Storm kung kaya't naglabas na sila ng recorder at iniligay nila sa mesa na kung saan nila ngayon i-interrogate ngayon itong si Beyond. Sabay sabi ni Cheadle na ayos lang ba raw dito sa parte ni Beyond kasi ang conversation daw na to ngayon ay recorded na raw, in which ay sagot naman ni Beyond na wala rong problema sa kanya, as if naman daw na magagawa daw nitong mga Zodiacs na isa publiko ang kanilang conversation ngayon. Na nang masabi ito ni Beyond ay sa isipan naman ni Cheadle na sabi nito na kamukhang kamukha raw talaga ni Beyond ang ama nito na si Chairman Netero, na ngayon na kaharap nga niya itong si Beyond ay di raw niya mapigilang makaramdam ng nervyos. Kaya ano bro talaga ang gusto nitong si Beyond? Kasi ang tanging bagay lang daw na alam nitong si Cheadle ay sila raw talaga ang inaatake ngayon, ang Hunters Association mga kaibigan. Na matapos ang salitang yan sa isipan ni Cheadle ay dito naman sinimula ni Beyond ang pagsisiwalat sa mga importanteng impormasyon na wikang uunahin ko munang ibubunyag sa inyo ang tungkol sa tunay na kahulugan ng pulisiya ng V5 at ang kanilang tunay na motibo rito. Kaya maghanda na raw ito mga Zodiacs sa katotohanan na kanyang ibubunyag. Na nang magpapatuloy na sana si Beyond sa kanyang pagsasalita ay ibinalin muna ang eksena sa isang nangyayari ngayong meeting na kung saan ay may nagpapaliwanag na sabing ito raw ang current world map na kilala nila at ang kanilang mundo ay nakalocate daw pala sa gitna o sentro mismo nitong napakalaki at napakalawak na lawa ng Dark Continent na tinatawag namang Lake Mobius. At according daw sa kanilang data na nasa 149 na beses na raw ang naitalang record ng paglalakbay ng mga tao patungong Dark Continent. Subalit sa 149 times daw na paglalayag na isinagawa ng sangkatauhan ay 5 lang daw sa mga to ang nagawang makauwi na may mga survivor, na kung saan ay ang total naman ng mga survivors ay 28 lamang katao. Nasa 28 na yan na nakauwi ay kasali raw si Beyond dito. Dagdag pa rito na ang 5 paglalayag na nabanggit kanina na ang tanging paglalayag na may nakauwing survivor ay mga unofficial daw ng mga paglalayag. Mga paglalayag na nangyari matapos daw nung isinagawa ng V5 ang kanilang treaty. Subalit sa kabila ng paglabag sa treaty ng V5 ay nagtagumpay pa rin daw ang mga to na makalayag dahil sa tulong ng mga tinatawag na guides. Na kung saan ay kung wala raw ang mga guide na yan ay imposible daw para sa kanilang makatawid sa boundaries ng karagatan patungong Dark Continent. Kung kaya't wala raw tao ang nagtagumpay na makapunta at makauwi
makauwi nang walang tulong mula sa mga guides. Well, not officially naman daw. Ika nitong si Steiner na ngayon ang nagre-report pala at ang ngayon Deputy Secretary ng IPA. Nasabi ni Steiner mga kaibigan na not officially daw dahil ikinukonsidera pa rin niya ang mga possible unrecorded voyage. Matapos yan ay nagpatuloy pa rin si Steiner na wikang lahat daw ng 28 na survivors na nabanggit niya kanina ay may mga pambihirang lakas at pangangatawan at nanabiyayaan din daw ang mga to ng swerte. Subalit sa 28 survivors na yon ay 3 lang daw ang nakapasa sa iba't ibang tests at nakabalik sa kanilang normal na pamumuhay. We can assume na sa 3 yan ay kasali talaga si Beyond. Dagdag pa na dahil sa 3 lang ang nakabalik sa normal nitong buhay ay dito raw nila masasabi na ang survival rate ay nasa 0.04% lamang. Kaya napakadelikado raw talaga kung ipapadala ang mga normal na civilians sa Dark Continent. At habang nagre-report yan si Steiner ay may isang matanda naman na nagtatanong dito sa kanyang katabi na wikang, sino ba raw mga sinasabi kaninang guides? Nasagot naman itong isa na ang mga guides ay ang mga nilalang daw na tinatawag ring gatekeepers sa Dark Continent. Natanong naman ulit nitong matanda na wikang, gatekeeper? In which ay paliwanag naman itong isa na basahin nilang daw nitong matanda ang nakasulat sa files. Ang mga gatekeeper daw ay ang mga angkan ng mga magical beast na ang kanilang nag-iisang connection din daw sa Dark Continent na kung wala ang mga to ay imposible raw sa kanilang makarating sa Dark Continent. Maya-maya pa ay nagtaas naman ng kamay itong isang babae at nagsalita na sabing alam na raw nila ang lahat ng mga pinagsasabi ni Steiner. Pati na ang susunod pa na ipapaliwanag ni Steiner which is ang mga 5 threats na alam din daw nila. Bagay na nagpa-agree naman itong isa na wikang oo. Tama raw itong babae. Nag-aaksaya lang daw sila ngayon ng panahon. In which ay tanong naman itong matanda kanina na wikang 5 threats na this time ay tumahimik na lang itong katabi ng matanda at di na sinagot pa ang tanong nito. Maya-maya pa ay may nagsalita ulit na wikang gusto lang daw niyang i-point out na ang kahit na anong topic tungkol sa mga risk ay masalo pa daw magbibigay ng gana sa mga manlalakbay o adventurers. At ganun din daw sa mga bansa at mga businesses na naglalagay lamang o nag-e-invest ng pera na nakaupo lang sa kanilang mga upuan na naghihintay lamang ng mga resulta. In which ay sabi naman itong isa na ang maaari din daw magagawa nitong pagpapaliwanag ngayon ni Steiner sa mga risk ay ang pagpapababa lang ng bilang ng mga aplikante na pupunta sa Dark Continent. Bagay na kung saan ay hindi naman nakasentro ang kanilang atensyon ngayon. Kasi ang kanila ro talagang gustong malaman ay sa kung papaanong paraan nila mapipigilan ang kakin. In which ay dito naman sumagot at nagpaliwanag si Steiner na wikang oo, may file daw siya tungkol dyan na according daw sa Article 4 ng UN sa Charter ng Basic Relations Treaty na sa paragraph 7 to 9 ay nakasaad daw dito na inaaksyonan daw o kailangan daw aksyonan ang mga cases gaya na lang ng epidemya, biological hazards at ang mga di pa matukoy na banta. Sa paggawa nito ay masisigurado daw ang seguridad ng isang bansa na di malalagay ito sa delikadong sitwasyon. At kung sakali mang mapupunta daw talaga sa delikadong sitwasyon ang isang bansa ay dito na raw nila kinakailangan o bibigyan ng permiso ang paggamit ng puwersa militar. Bagay na sagot naman ulit nitong matanda na wikang alam naman daw nila ang bagay na yan. Pati na rin ang kakin ay alam din daw nila ang tungkol dito. Nasabi naman itong isa na ang kakin ay hindi na raw aatras ngayon. Gayong ang tungkol sa kanilang paglalayag ay nasa publiko na talaga. O kaya't dito na sumagot si Steiner na wikang paumanhin. Dahil hindi ko na ipaliwanag sa inyo mga bagay ng maayos. Ang gusto lang daw niyang iparating dito ay ang magkaroon daw sila ng isang common understanding na ang paggamit lamang ng puwersa militar ang kanilang tanging paraan para pigilan ang kakin. Nadagdag pa ni Steiner na base dyan ay ang tanging paraan lang na magre-resolba raw sa problemang to sa mapayapang paraan ay ang imbitahan na lang daw talaga ang kakin sa V5. Ang salitang yan ay pumukaw naman sa atensyon nitong 5 representative ng bawat membro ng V5. Kaya paliwanag pa ni Steiner na wikang kung maiimbitahan daw nila ang Kakin Empire na sumali sa V5, ang V5 ay tatawagin na raw V6. At ang pagsasama ng mga bansang to ay pasekreto daw susuporta sa Kakin Empire. Dagdag pa ni Steiner na makikipag-unite daw sila sa Kakin para ipakita sa mundo na hinihintay lang daw talaga nila ang Kakin Empire na maging huling kontinente na kokompleto sa pag-iisa nitong lahat ng kontinente sa mundo. Hindi ang parang mangmumukhang inimbitahan lang daw nila ang Kakin dahil sa nawalan lang sila ng choice. Ayon pa kay Steiner na ang hari ng Kakin ay mauukit daw talaga sa kasaysayan na ang pioneer daw sa paglalayag na ito. Pero in return ay ilalagay daw nila sa documents na ang makukuhang
ang kayamanan ng Kakin sa paglalayag na ito ay paghahati-hatiin o i-distribute ng pantay-pantay sa 6 na kontinente ng V6. Paliwanag pa ni Steiner na may mga deserted islands o mga isla rong walang nakatira dito sa neutral zone na medyo malayo pa sa ocean boundary ng Dark Continent. At ang mga islang ito ay pwede rong tirhan ng mga immigrants na sasama sa paglalayag. Ang gagawin lang daw nila ay papapaniwalain nila ang mga immigrants na ito na ang new continent. Nang sa ganon ay sa mga islang to na raw magsisimula ng bagong buhay ang mga immigrants na yan. Now, pagkatapos nilang iwanan daw ang mga immigrants sa mga islang yan, ay ang actual daw talaga na paglalayag ay papaubayan na lang daw nila sa Kakin Empire sa isang kondisyon na idadaan muna nila sa screening ang mga miyembro na maglalayag patungong Dark Continent. Pero pa ni Steiner na pagkatapos daw niyan ay hahayaan na lang daw nila ang Kakin na maranasan talaga ang kaparehong kapalaran ng mga nagdaang paglalayag na nagresulta sa pag-iisa ng V5 noon. Matapos ang explanation na yan ay nagsalita naman itong matanda na wikang so kinakailangan daw nila ng escort upang makasama sa paglalayag ng Kakin. Kaya tanong niya na ayos ba raw na ang Hunters Association ang kanilang gawing escort, in which ay sagot naman ni Steiner na inutusan daw nila ang Hunters Association na dakpin si Beyond Netero. At once na mahuli na raw nila si Beyond ay nasa sa kanila na raw sa Hunters Association ang gagawin nilang pagkumbinsi dito kay Beyond. At kung magtatagumpay daw ang Hunters Association sa pakipag-negotiate o pagkumbinsi kay Beyond, then mapapatunayan daw ng Hunters Association ang kanilang halaga talaga. Natanong naman itong babae na paano naman kung papalpak daw ang Hunters Association. Nasagot naman ni Steiner na then sila na raw mismo ang makikipag-negotiate directly sa hari ng Kakin. Kasi sigurado naman daw siya na mariresolve pa rin daw ang kanilang problema sa kanilang proposal na ibibigay sa Kakin na gagawin itong miyembro ng kanilang bubuuhin na V6. Dahil pa ni Steiner na kung sasablay daw ang Hunters Association sa kanilang pakipag-negotiate, then sila na raw mismo ang magpapadala din ng mga unofficial na mga grupo na kung darating man daw ang moment na yan ay ang kanilang budget ay tataas daw sa 25% since na maaaring mas mahal ang fee na ibabayad nila sa unofficial group na ito na siyang mag-handle sa tungkulin sana nagagampanan ng Hunters Association kung sakali mang mag-fail ang Hunters Association. Na matapos yan ay nagtinginan na sila sa mga ipinaliwanag ni Steiner kanina ng mga options dahil na nag-agree sila at nilagyan na ng stamp o selyo ang bagong proposed option. Na matapos yan ay balik na dito kay Beyond na nagpapaliwanag na wikang ininsist daw talaga nila ang open door policy noon para i-clarify ang mga posibleng choices na kanilang gagawin sa paglalayag. Kasi kung hindi raw nila ginawa iyon, eh ang V5 ay hindi talaga kikilos at mag-i-stick lang talaga sa kanilang pulisiya. At kung basta-basta na lang nilang susundin ang mga protocol na yan ng V5, nadadaan pa sila sa napaka-hassle na proposal o screening process at marami pang iba talaga, eh ang kanilang plano ay sasablay daw talaga. Kung kaya't dito naman nagsalita si Cheadle ng wikang kung ang safety daw ng mga civilian immigrants na sasali sa paglalayag ay hindi kabilang sa kanilang tungkulin o trabaho, then masasabi niya na hindi raw ganoon ka-risky talaga ang paglalayag. Nasagot naman ni Beyond the wikang, ibig mo bang sabihin na hindi mo ikinukonsidera ang panganib na posibleng darating sa'yo? Ang tapang mo naman. Well, tignan natin kung hanggang kailan magtatagal ang katapangan mong yan. Dala pa ni Beyond na base sa sinasabi ni Cheadle